Good morning! Ayan, meron tayong panibagong, topic ngayon. Yes, 2 days off ko ngayon, ikadalawang araw ko na. Kaya bukas may pasok na naman ako. Balik na naman tayo sa realidad ng buhay. Pero ngayon ang topic natin, siyempre dahil nga day off ko, sa tuwing day off lang naman ako nakakapag-upload at nakakapag-vlog ng nandito sa bahay. Hindi niyo makikita yung, Cars series. Dahil nandito tayo sa bahay ngayon. Okay? Pero pag papasok ako sa trabaho, syempre, laging sa kotse niyo ako makikita kasi yun lang yung time ko. And then ngayon, day off ko, yan. Ngayon, meron akong time. Ngayon, ang topic natin is ito. Sabi niya, "Hello guys, since hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, pwedeng mag-ask ng help. Hindi ko na kasi alam kung paano ko malalampasan itong anxiety ko. Parang unti na lang, susuko na ako." So, ito ha, marami pa rin pala talaga yung mga taong hindi nakakadiskubre kung ano yung kahalagahan ng anxiety sa buhay nila. Na ang anxiety is hindi naman talaga masama, okay? Basta matuklasan mo lamang kung ano ba talaga ang anxieties mo, okay? Sabi ko nga, kailangan matuklasan mo, kailangan mong kilalanin yung sarili mo. Yun. Pagkilala sa sarili ay kinakailangan. Kailangan, kagaya ng dapat alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo at kung ano yung mga nagtitrigger sa'yo, okay? Alamin mo yan. Parang shift your mind, kumbaga. And then, kapag na-discover mo na sa sarili mo kung ano ka, kung sino ka, and kung ano yung mga nagtitrigger sa iyo, kagaya ng, sabi ko nga, pagkilala mo sa sarili mo, kapag unti-unti mo nang nakilala yung sarili mo, nakilala mo na kung ano yung mga ayaw at gusto mo, kagaya nga na sabi ko noon, sabi ko, kung may anxieties ka, di ba, ako, may anxieties ako, kinilala ko yung sarili ko, diniscover ko yung sarili ko, kung ano yung mga ayaw at gusto ko. Nalaman ko na, ito ha, sabi ko nga, ang kagandahan ng anxieties is tumulong siya sa akin upang makilala ko lalo yung sarili ko. At sabi ko, learn how to be observant din. Kailangan marunong kayo mag-observe, magmasid sa paligid nyo. Be aware, be alert, okay? Kailangan, yun nga ang tulong ng anxiety sa inyo. Actually, yung anxiety is not a bad thing. Pwede mo siyang maging best friend, pwede mo siyang maging kaibigan, pwede mo siyang maging, anong tawag dito? Warning. You know, yung anxiety is minsan nagbibigay siya ng warning sa atin, okay? Nagbibigay ng mga sagot sa atin. Kailangan lang nating madiskubre kung ano yun, okay? Sabi ko nga, yung mga sign na dumarating sa buhay natin, kailangan bigyan natin yan ng atensyon sa buhay, okay? Huwag nating basta baliwalain, okay? Yes, sabi ko nga, pag kinilala mo na ang sarili ko, ako nakilala ko kung ano ang sarili ko, kung anong gusto ko sa sarili ko, ayaw ko ng maraming responsibilidad. Kaya nga, pinili ko na magkaroon lang ng isang anak, 'di ba? Dahil alam ko na kapag marami akong magiging mga anak, malaking responsibilidad 'yan. And takot ako na baka hindi ko magampanan ng maayos ang mga responsibilidad ko. Takot ako na maging ina sa maraming mga bata dahil baka hindi ko kayanin. Dahil alam ko na ang bata ay, alam mo yung mga maliliit pa sila, they will test your limit, they will test your patience. And hindi ako matatag sa gano'n. Yun, mainitin ang ulo ko sa mga gano'n. Hindi lang naman sa mga bata, mainitin ang ulo ko sa mga taong minsan ay wala ng ka-sense kausap. Yun. Aha. And then, ano pa, ayaw ko ng ano pa, nagbibigay ng anxieties ko or worries ko, pag-aalala is yung pag wala akong pera. Yes, kahit naman sino kapag wala kang pera is mag-aalala ka, diba? Sino ba naman ang hindi? Sabi ko sa inyo, kapag wala kang pera, hindi ka marirelax. Sige, subukan nyo mag-relax ng walang pera. Napakahirap. Kaya sabi nung iba na, wala daw impact ang pera sa buhay ng tao. Malaki ang impact ng pera sa buhay ng tao, okay? Kaya nga sabi ko, once na malaman mo yan, shift your mind, di ba nga? So, kailangan i-shift mo yung sarili mo. Ituon mo yung sarili mo sa magagandang maraming bagay. Gamitin mo yung anxieties mo as your weapon or as your goals para maging maganda yung buhay mo, para makaalis ka sa sitwasyon na ayaw mo. Okay? Sabi ko nga, ako, ang main anxieties ko is yung wala akong pera.
Yung pera ang number one sa akin. Kapag wala akong pera is parang nakaka-stress, nakakalungkot, parang lalong madadagdag yung mga problema mo sa buhay. So, anong kinakailangan upang manatili na magkaroon ka ng pera? So, kailangan manatili kang magkaroon din ng trabaho. Okay? Kailangan ay magkaroon ka ng trabaho, mag-ipon kahit paano. Sa ayaw at sa gusto mo mag-ipon ka kahit paunti-unti. Dahil yung ipon na maiipon mo is malaking maiitulong niyan para sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Okay? Sa lahat ng mga kalamidad na pwedeng mangyari. Okay? Paano na lang sabi nitong may nagsabi, paano yun? Ayoko na ding magtrabaho. Well, unfortunately, hindi mo pwedeng tanggalin ang trabaho sa buhay mo. Lalo na kapag bata ka pa, okay? Kailangan mo pa talagang magtrabaho. Kailangan mo pang mabuhay, kailangan mo ng pera. Dahil kung hindi ka magkatrabaho, paano mo masusustentuhan ang pamumuhay mo, okay? Yun. Sabi hindi ko nga kaya magtrabaho. Well, lagi nga hanapan ng solusyon, okay? Maghanap ka ng trabaho na matotolerate mo. Kung ayaw mo ng trabaho mong yan, maybe switch careers, maghanap ka ng, ikaw yung sarili mo ang i-shift mo, sabi ko nga, if you can't control, hindi mo makontrol yung lahat ng mga nasa paligid mo, ikaw na lang ang mag-control, ikaw yung umalis sa ganong sitwasyon, okay? Alisin mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon kasi evidently or patunay na hindi ka gumaganda ang buhay sa sitwasyon na meron ko ngayon. So may kinalaman din yan dyan, okay? Kung bakit hindi gumaganda yung buhay mo is nasa maling surroundings ka, nasa maling pamumuhay ka, nasa maling lugar ka, nasa maling tao ka. So laging yun ang iisipin mo, okay? Yung anxieties mo is tumutulong sa iyo upang makapag-isip ka ng tama upang makilala mo yung mga hindi kaaya-aya at hindi karapat-dapat para sa'yo. Yun ang tulong ng anxieties para sa akin. Sabi ko nga, once na ma-discover mo na ang anxieties ay hindi masama, ang anxieties is your friend. Anxieties ay nangyayari sa kahit na kaninong tao. Basta matukyan mo lang kung ano yung nagtitrigger sa'yo. And matukyan mo lang din kung paano ito i-control. Matukyan mo rin kung paano mo ito i-shift sa ibang bagay or itutuon sa ibang bagay. Kagaya ng manibela, ikaw yung iiba ng ikot nito. Okay? Ikaw yung mag-iiba ng landas nito. Yun ang anxieties. So, alamin mo rin kung kailan ito umaatake. Okay? Sabi ng iba, hindi daw nila alam kung kailan umaatake. For women, madali itong matukyan, madali itong ma-detect, okay? Pag sa babae, ako na-discover ko na dumarating ang anxieties ko during yung malapit ang mag-period. So, doon siya tumataas. Kasi yung hormones natin is tumataas din. Sa lalaki, hindi ko alam kung paano kasi wala naman kayong period na parating. So, hindi ko alam kung paano sa lalaki. Kayo na mga lalaki, kayo na mag-discover niyan kung paano. Basta sa babae, madali. Okay? And ano din yung mga nagtitrigger sa akin. Nalaman ko rin kung ano yung mga nagtitrigger sa akin. Kaya nga sabi ko, anxieties is good kasi siya yung nakadiscover sa akin kung ano yung mga nagtitrigger sa akin, kung ano yung mga nagbibigay sa akin ng anxieties. Sabi ko nga, one of the main reasons na nagbibigay sa akin ng anxieties is kapag wala din akong pera. So, yun, stress ako pag wala akong pera. Kaya nga, para hindi ako mawala ng pera, lagi ako may trabaho and lagi din kailangan may ipon ka at lagi mong paghahandaan yung lahat ng maraming bagay, okay? And huwag kang magpapasaid talaga ng ipon, number 1 yan, okay? Sabi ko nga, kapag hindi mo kaya ang pamumuhay, subukan na mamuhay ng naayon lamang sa iyong sinasahod, sa iyong kinikita. Kung halimbawa na sabi mo ay hindi mo kaya ang pamumuhay dahil sobrang mahal, well, evidently hindi mo rin kaya ang mag-anak dahil hindi mo kakayanin. Kung sarili mo nga ay hindi mo rin maayos. So, kailangan madiscover mo din yan, okay? So, sarili mo muna ang tutulungan mo. Sarili mo muna ang pauunlarin mo, pagagandahin mo, at pupunuan ng mga kailangan mo kung wala ka ng mga kailangan sa buhay, okay? Sabi mo ay hindi mo kaya ang pamumuhay. So, evidently, isantabi mo muna yung ibang bagay at yung munang sa'yo ang punuan mo. Kung wala kang pera, sabi ko nga, yung sarili mo ang punuan mo ng pera, okay? Kung halimbawa, sabi ko nga, kung ang mundong iniikutan mo ay hindi pa rin umuunlad, kailangan in those years, makita mo na meron kang pagbabago, okay? Makikita mo yan sa sarili mo kung may pagbabago ka ba.
sa sinasahod, number 1, yung pera mo ba is dumadagdag, hindi bumababa. Kapag ikaw ay nababaon, okay, ibig sabihin may ginagawa kang mali. So, shift that. So, ibahin mo yung steering wheel. Sabi ko nga, ibahin mo yung surroundings mo. Ikaw yung magkokontrol ng mga bagay na hindi mo makontrol sa sarili mo. Dahil, ikaw yung, nasa iyo yung isip mo, okay? Nasa iyo yung mind. Nasa iyo yung bawat mga desisyon sa buhay. Sabi ko nga, ikaw ang magkokontrol ng buhay mo. Ikaw ang mamimili ng buhay na gusto mo. Kung anong piliin mong desisyon, yun ang magiging buhay mo, okay? So, pipiliin mo yan. Pipiliin mo kung saan ka magiging mabuti, okay? Halimbawa nga, sabi ko nga, kung meron taong nagko-cause sa iyo ng anxieties, meron kasi ako, meron ding nagtitrigger sa akin ng anxieties ko, okay? Kaya lang minsan mahirap kasi yung taong yun is hindi mo pwedeng basta tanggalin, okay? Meron na pwede kang magdesisyon na tanggalin siya sa buhay mo. Yung tinatawag na mag-cut off ka ng tao sa buhay mo. Yes, pag kaya, i-cut off mo kapag wala talaga maidulot sa'yo na maganda. Okay? Pero kung mahirap at basta may matinding dahilan kung bakit hindi mo siya pwedeng basta i-cut off, ikaw yung mag-control. Sabi ko nga, ikaw yung mag-shift. Okay? Pero madaling alisin yan eh. Kung halimbawa sobra na ang idinudulot ng tao sa iyo, ng anxieties mo, siya yung nagkukos ng iyong paghihirap. Siya yung naging sanhi, naging dahilan ng paghihirap ng kalooban mo. Siya yung pinakang number 1 bully mo. Okay? Halimbawa, siya yung pinakang, sa halip na magbigay ng kapayapaan sa buhay mo, siya yung nagdala ng gulo, hirap, sakit, sama ng loob, at hirap sa dibdib. So, yun. Kapag sobra na at yung, yung peace of mind mo na ang nababahala, kailangan piliin mo what is your number 1 priority rin. Kailangan alam mo rin yung priority mo. Sabi ko nga, pakasama yan sa pagkilala sa sarili mo. Okay? Kilala mo sa sarili mo, ano yung number 1 priority mo. Ako, ang number 1 priority ko is, yun nga, dati pa, yun, family ko pa rin syempre. Pero, yun nga, may peace of mind. Okay? Kailangan mapanatili mo yung peace of mind mo sa sarili mo. Dahil kung wala kang peace of mind, kailangan mong mamili between those, okay? Kung halimbawa, yung pag-ibig mo ba, halimbawa lang to kung yung pag-ibig mo ba ang pinaka nagdudulot sa iyo ng paghihirap mo, ng kalungkutan, kapighatian, pagdurusa, yung sobra na nagdudulot sa iyo at ikaw na yung nahihirapan, you know what? Hindi masama na mag-let go ng tao, okay? Lalo na kung ito ang dahilan ng paghihirap mo. So, kung kinakailangan siya yung mawala, siya yung i-cut off mo, di siya yung i-cut off mo, di ba? Pero kung, sabi ko nga, at hindi mo kaya, yung taong yun is, basta ikaw yung magdidesisyon, sabi ko nga. Okay, so yun lang po ang aking may advice ngayon. Mag-aalmusal ako yun. Ngayon, magkakape ako. Ang anxieties is not a bad thing. Basta matukyan lang natin kung ano yung nagtitriggers, kung ano yung kahinaan natin, kalakasan natin, kung ano yung mga gusto natin, at kung ano yung mga ayaw natin, kung ano yung, okay, ito ba kung paano may iwasan din ang anxieties, kung sobra-sobra na. Kaya nga sabi ko, hindi kayo pwedeng mawala ng trabaho kung may anxieties kayo at may depression na pinagdaraanan. Dahil lalong kakailanganin nyo ang pera upang maipagamot yung sarili ninyo. Halimbawa, kailangan mo na kumausap ng therapist. Siyempre, therapist will cost you a lot of money. Lalo na kung, yun nga, matindi na yung anxieties mo at may kasama pang depression, okay? Pero kung hindi mo afford is, or ayaw mo kumausap ng therapist, maraming paraan upang maiwasan ang anxieties. I mean, ako hindi ko iwasan ang anxieties ko kasi anxieties is good for me. Itinuturing ko yung aking yung superpower. Yun. Yes. Ang ginagawa ko na lang is kung paano may ibsan yung parang hindi ka minsan makahinga. Yung parang go-overwhelm ka. Minsan kasi pag sumusobra na, hindi ka na makahinga. So, mag-inhale, exhale ka lang. Ganyan. And then, magbilang ka ng hanggang 1 million kung gusto mo. Ako 1 to hanggang sa 1 to 10 or hanggang sa kumalma na ako. Or ang gagawin ko is maraming paraan eh. Magsusulat ako, I like writing my journal. Nagsusulat ako. Or itong video din, record, mag-film, yan, ginagawa ko siya mag-film. Or maraming paraan.
you can shift your mind into other many things. Pwede kang halimbawa ay maglakad-lakad, tumakbo, mag-exercise, mag-swimming, mag-gym, ano pa, mag-vacation kung afford. Sabi ko nga, kapag ikaw ay may trabaho at may pera, meron kang options para ma-maintain yung anxieties mo. Pwede kang kumausap ng therapist kung gusto mong kumausap ng therapist. Pero kung hindi naman is you don't have to. Ako naman kasi, may choice ako na kumausap ng therapist pero hindi ko na lang kahit may insurance naman kami. Yun, gamot na lang yung tinitake ko pag sobra na. Pero usually hindi naman ako nagtitake araw-araw. Sabi ko nga pag alam ko kasi yung mga triggers ko kapag malapit na yung period ko. And then, kapag makikipag-socialite ako sa mga tao, makikipag-hangout ako sa mga tao, yan din yung triggers ko, public. Yung halimbawa, makikipag-meet ako sa mga bagong tao. So, yun. Or kikitain ko yung mga relatives ko. Yun, isa pa rin yung nagkukos ng anxieties ko yun. Kaya nagde-take na ako ng medicine pag ganun. At pag magdadrive ako, pag malayo ang lugar, kasi nga takot ako sa yung mga bagong lugar, mga highway, ganyan. So, nagde-take ako noon ng gamot. So, yun, nakakatulong siya. So, hindi ako araw-araw nagtitake. Nagtitake lang ako pag overwhelming na rin yung nararamdaman ko. Pag kinakabahan ako, pag nanginginig na ako. Kasi lalo na pag nagdadrive ako sa highway, doon ako nanginginig talaga yung mga tuhod ko, buong katawan, parang nagbabibrate yun. So, doon ako nagtitake. Yun lang. Tapos, hindi siya araw-araw na mag-take. Depende sa iyo. Kung, sabi ng doktor sa akin nun is, inumin ko siya ng araw-araw. Pero hindi ko na ginawa kasi hindi naman kailangan. Yun. Pero nasa iyo yun, nasa katawan mo yun, nasa kung ano yung kaya ng katawan mo. Yun. Kung ano naman, huwag mo namang inumin lahat. Yun. Sabi ko nga, there's always a solution. Use your anxiety as your weapon. Okay? There is a reason, there's a lot of purpose minsan kung bakit nangyayari yun na binibigyan ka ng maraming lessons sa buhay. Dahil minsan yung mga lessons na yun sa buhay is para matuto ka. May binibigay sa iyo, may nakatakda para sa iyo, kumbaga. Kaya ka binigyan ng ganyang problema kasi gusto niyang ma-solve mo yung problema na yan. Kasi gusto niya na matuto ka. Meron siyang nakalaan para sa iyo. And turn that anxieties into yung parang may alis mo yung sitwasyon mo sa ganyang buhay. Okay? Yun ang purpose. And then, pag naialis mo na yung sarili mo sa ganyang sitwasyon na ayaw mo, tingnan mo, ang sarap sa pakiramdam. Ibig sabihin, natuto ka na. Ibig sabihin, yan yung ibinigay sa'yo na gusto niyang matutunan mo. Gusto niya na tinitingnan niya kung makakaya mong i-handle yung ibinibigay niya sa'yo or ibinigay niya sa'yo. And then, pag nakaya mo na, ibig sabihin, pwede ka na niyang pagkatiwalaan na bigyan pa ng iba pang bagay. So, yun ang ibig sabihin nun minsan. So, yun lang po. Don't be afraid kapag may anxieties ka, okay? Unless yun nga, hindi ka na makahinga. Pag di ka makahinga is, minsan nagpa-panic attack ka lang. Okay, nagpa-panic ka dahil akala mo mamamatay ka na. Pero hindi. Mag-inhale, exhale ka lang. Hindi ka pa mamamatay, okay? Malalaman mo yan kung mamamatay ka agad kasi hindi naman tumatagal ang paghinga natin or hindi naman tumatagal yung ating kawalan ng hininga ng 2 minutes or 3 minutes, patay ka na nun. Pero pag 3 minutes at humihinga ka pa rin, ibig sabihin hindi ka pa mamamatay. Okay, so yun lang po. Bye!